Ang magarang buhay ng ilang politiko tila ibang mundo raw ayon sa isang estudyante. Sa kanyang open letter, pinuna ng estudyante ang anyay luho ng mga ito. Kaya hamon niya sa mga politiko subukang mamuhay katulad ng mga ordinaryong mamamayan. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, kung pagmamasdan daw yung mga nagkalat na mga campaign posters kung saan namumutawi raw yung mga ngiti ng mga kakandidato ay tila sinasalamin daw nito yung mas magandang buhay na pinapangako ng mga kandidato sa mga boboto. Pero ang tanong ng isang university student na nagpadala ng open letter para sa mga kakandidato sa likod ng mga ngiti ay alam kaya nila talaga ang tunay na buhay o kondisyon ng buhay ng publiko. Hindi nga maikakailang halos bawat isa kung hindi man lahat sa mga nahalal na opisyal ng pamahalaan lalo na sa matataas na pwesto. Hatid sundo ng magagarang sasakyan, napapalibutan ng nagtataasang bakod ang mga bahay at ang tila marangyang buhay malayong malayo sa kondisyon ng mga dapat nilang pinagsisilbihan. Sa isang open letter na inilabas sa isang pahayagan, inilarawan ng isang mag-aaral kung paano sa tingin niya ang marahil takbo ng buhay ng isang politiko at kung paanong sa isang pangkaraniwan katulad daw ni Carla Cocueco, tila ibang mundo ang buhay na iyon. Very comfortable. Ang laki na sweldo ng mayaman, yung mahirap, ang liit na sweldo. Laki talaga ng difference ng mahirap at mayaman sa Pilipinas. Alam mo yung tipo magdadrive ka, tapos yung tao sa jeep nakatingin sa'yo, makikita mo na yung wall. For me kasi, the Philippines, as much as we are one nation, we are divided. We are very much divided. Batid ni Carla na hindi mailalahat at posibleng may kandidato na nakaranas ng buhay ordinaryo. Pero kung hanggang imahinasyon lang daw ang anyay masaganang buhay ng ilang politiko, ganoon din daw ang ilang nasa pwesto na bagaman bukang bibig ang mga problema, hinaing at paghihirap ng kanilang mga nais paglingkuran, hindi naman talaga gamay ang kanilang kalagayan. Kaya I can't judge them also. I don't want to criticize them. Mali ginagawa niyo. Coming from the elite class, they will just use their knowledge of probabilities in describing the lives of majority of the Filipinos. Kasi hindi naman sila nanggaling doon eh. Or kung nanggaling man sila doon, hindi na nila yun yung buhay. Iba na yung buhay nila ngayon. Kaya ilan sa mga hamon ni Carla sa mga nais maluklok, mag-commute, kumain sa karinderya o kaya'y magpagamot sa pampublikong ospital. Yung ano nga ba yung kinain ng katulong nila? Saan nga ba kumain yung driver nila habang inaabangan sila sa Kongreso? As a citizen of the Philippines, dapat matuto kayong makisama. Pero as a public official, as a person who will represent the voice of millions of Filipinos, then relating to them is much more important. Eto 500 lang for 1 month ang pwede nilang gastusin. That would be the time na maintindihan nila kung gaano kaimportante ang 500 sa bawat ordinaryong Pilipino. Sa kanila nakakotse, may driver pa kagaya sa atin. Nagko-commute lang. Dapat intindihin nila. Depende sa kandidato. May mga kandidato kasi na alam nila yung sitwasyon pero they ignore. May pasaring din si Senadora Miriam Defensor Santiago para sa mga epal na politiko. Bakit nag-schedule sa tag-init ang kampanya para eleksyon? Dahil dito napapatunayan kung anong klaseng politiko ang nangangampanya. Kung matunaw sila sa init, ibig sabihin plastic sila. Kung masunog sila sa araw, ibig sabihin mapapel sila. At kung mahilig silang magbilad sa araw, malamang buhaya sila. Binitiwan niya ang hirit na yan at iba pang pick-up lines sa kanyang talumpati sa graduation sa isang universidad. Kung ayaw mo, yung naniligaw sa iyo, sabihin mo sa kanya, para kang summer, wala kang class. Nagbahagi rin ng mga aral sa buhay ang batikang mambabatas. Ang kahulugan umano ng buhay sa mundo, batay sa ibinigay at ginagawa mo. At sa kanya raw, nangangahulugan ito ng pakikipag-away sa mga politikong magnanakaw. This is one of the happiest experiences in the life of a human being, I should know. That's why I want to send all my fellow senators to death.
Jessica, banggitin din natin na yung open letter ni Carla Cocueco na yan ay na-publish sa online edition ng philstar.com. Samantala, ang payo naman, paalala naman ni Carla para kung sakasakali raw na seryosohin ng mga kandidato ang kanyang hamon, ay wag naman daw sanang isa publiko pa ito at gawing pampabango sa mga botante. Jessica. Ano yun, Cedric? Talagang ano lang niya, initiative niya lang yon? O is it as part of a school project? O miyembro ba siya ng isang organisasyon? Yeah, ang nabanggit sa atin ni Carla is isang requirement daw ito sa isa sa kanilang mga subjects na kailangan magkaroon sila ng isang article na mapapublish daw sa mga major newspapers. And meron naman daw siyang contact dito sa particular na pahayagan na ito. At kahapon, kung hindi ako nagkakamali, kahapon niya lang ito isinulat at kahapon din lang niya isinubmit. At yun nga, sa kanina, nung nakausap natin siya, bandang mga alas 4, alas 5 ng hapon, sabi niya meron na daw itong 1,600 shares itong article na kanyang ginawa, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.